Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord is our judge, our lawgiver, our King. It is who will save us. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Saint Matthew. Praise to you, O Lord. Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Then he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: "Go to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse lepers, drive out demons. Without cause you have received, without cause you are to give." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa lahat and welcome po sa ating dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Let us talk about the gospel. The day of Jesus is usually occupied with three things. Yung kaniyang buong maghapon ay napupuno lamang ng tatlong bagay. Sa loob ng 3 taon na kaniyang pagpunta at pagparito sa mga bayan at nayon, laging may 3 bagay siyang ginagawa. And we heard it in the gospel. Ang unang bagay niyang ginagawa ay proclaim the kingdom of God or proclaiming the good news. Yun yung kaniyang unang ginagawa. Ikalawa, he healed the sick. Lahat ng may sakit ay kaniyang pinapagaling. Lepers, every disease and illness. In fact, siya rin ay nagbubuhay ng mga patay. At ang ikatlo na kinagugulat ng mga taong sumusunod sa kaniya ay ang pagpapalayas ng masasamang espiritu. Yung 3 bagay na yon ang naranasan at nakita ng 12 alagad. Kumbaga, sa mindset ni Jesus, it is gradual and experiential. Gradual na makikita ng mga alagad
kung ano ang kapangyarihang pwede niyang magawa. At experiential, sila mismo ay witnesses to the wonders and awe of Jesus Nazareno. Kaya nung nakita ni Jesus, siya ay nahabag sa mga taong sumusunod sa Kanya because they are like sheep without a shepherd. Para silang mga nahihilo at nalilitong mga tupa. Hindi niya alam kung sino ang susundin. Marahil napakaraming bagay ang nakapagpapalito sa kanila. Kaya nahabag si Jesus sa kanilang kalagayan. At dala ng kaniyang pagkahabag, kaniyang isinugo ang 12 upang gabayan ang mga taong ito na akayin patungo muli saan? Sa pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Kaya ang 12 ay gradual din at experiential din ang kanilang sitwasyon sa pagsama kay Jesus. Limited lamang din ang kanilang pwedeng gawin. Kung ano yung nakita nila kay Jesus, yun din ang kanilang gagawin sa iba. Kaya ito ang kanilang ginawa at binilinan sila ng napakaraming bagay. Ang pinakamahalaga sa Ebanghelyo ay ang maging manggagawa. Be laborers in the vineyard of the Lord. Alam na natin yung pagiging misyonero. Lahat tayo'y tinawag na ng Diyos sa bisa ng ating binyag na maging misyonero sa ating sariling kakayahan. At sa pagiging misyonero, tayo din ay ginagawang mga laborers o manggagawa sa ubasan ng Diyos. Dahil marami pang gagawin, maraming aanihin. At kung hindi natin kayang maging laborers, tayo naman ay maging prayers. Tayo naman ay magdasal para sa mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Dahil ang totoo, kahit na maraming nakakikilala sa Diyos, hindi pa rin sila nakasusunod sa nais at diwa ng Poong Jesus Nazareno. Ito yung mas nagbibigay sa atin ng halaga. Ang pananampalatayang meron tayo ang nagbibigay sa atin ng halaga na maging prayers at maging laborers in the kingdom of God. Hindi masasayang ang ating pagod kung tayo'y nananalangin at kung tayo'y nakikiisa sa gawain ng kaharian ng Diyos. Sana'y mapuno rin ang araw natin kung ano yung tama at kung ano yung mabuti. Sapagkat ang araw natin ang magdi-define kung ano na ang nagawa natin bilang misyonerong disipulo na tinatawag ng Jesus Nazareno. Ang buong araw natin ang magdi-define ng kalaliman ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kung papaanong napuno ang araw ni Jesus at natuto ang mga alagad, gradually and experientially, tayo rin po ay tinatawagang maging manggagawa sa ubasan ng Diyos. Hindi natin kailangang lumayo. Dito lamang sa ating pamayanan, tayo'y nagiging laborers na.
tayo'y nagiging misyonero na. Tayo'y nagiging witnesses of Christ sa pamilya, sa pamayanan, sa paggawa ng mabuti kahit walang nakatingin at walang naniniwala. Kung patuloy pa rin tayong gumagawa ng mabuti, tayo'y tumutugon sa tawag ni Jesus na maging manggagawa sa kaniyang ubasan. Dahil ang biyaya ng Diyos is given without a cause. At dahil ito'y ibinigay ng walang bayad, ibabalik din natin ito ng walang bayad. Kung papaanong ang Diyos ay walang bayad na nagpapadaloy ng biyaya sa lahat, ang biyaya ring ito ang ating padadaluyin para sa iba. Ito ang pagtugon sa tawag ng Diyos. Simple lang, hindi kailangang mahirap, pero sapat, pero tama, pero totoo. Ang mamuhay ng ayon sa diwa ng Diyos, ng ayon sa katapatan ng Diyos, ay isa ng manggagawa sa kaniyang ubasan. Kung lahat ng manggagawa ay honest, kung lahat ng manggagawa ay totoo, siguro mahihiya ang magnanakaw sa gobyerno. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.